Alright, so sa video na ito, ipapakita ko naman sa inyo paano ba mag-install ng WordPress website sa ating web hosting. Okay, so nandito tayo ngayon sa cPanel. So ang gagawin natin, dahil sa previous video ay in-add na natin yung domain name. Okay, so yung pangalan ng website, in-add na natin dito sa ating cPanel. Meron kang makikita ditong script. Okay, dito tayo sa script. So, i-click lang natin tong WordPress. Anyway, kung iba man yung web hosting na gamit mo, halos pare-parehas lang naman yung loob ng cPanel. Okay? So kapag kinlik natin yung WordPress na script, i-click natin ngayon itong install. Install now. Then after that, i-select natin dito yung domain name na gagamitin mo. Okay? So, gamitin natin itong sookingbilihan.shop. And then, isa-select mo dito. Yan. So, automatic meron na itong SSL. So, ito yung security na kung saan doon sa yung domain name, makikita mo yung HTTPS. So, ibig sabihin, secure yung website mo. Okay? So, tapos dito sa directory, kailangan blanco lang yan. And then, dito sa site name, kahit na hindi mo na yung pilapan kasi kung meron kang WordPress theme na gagamitin, okay, so mababaliwala din naman yan. So, pwede mo rin namang i-edit. Okay, so dito ngayon sa ating admin, username, so pwede mo itong ilagay admin. And then, gawa ka dito ng strong na password. Okay. Ayan, and then, yung kanyang email ad. Okay, so pwede naman yung email ad mo na Gmail, or kung gumawa ka ng email address para dito sa mismong website na to, so pwede rin. Yan, and then pwede mong install itong mga plugins na to, or pwede kang pumili din do sa mga WordPress theme, okay, na pwede mong gamitin na nandito sa ilalim. Okay, so you can select a theme, but for now, install lang muna natin to dahil meron akong theme na i-install para dito sa website na to. Yan, then click lang natin yung install. So, wait mo lang siya until na mapuno itong mag-load itong data dito, okay? So, it will take 3 to 4 minutes para maging successfully install siya. So, yun. So, wala pang 1 minute. So, automatic is na-install na siya ngayon. Pupunta tayo dito sa ito yung link ng website. Kapag kinlik natin yung link, ayan. So, ito yung default theme. Okay, so wala pang laman yung ating website. So ngayon maglalagin tayo. So yung administrative URL, so i-click mo yun, i-click lang natin yon. And then mapupunta tayo dito sa dashboard ng ating WordPress website. Then after that, kung meron kang nabiling WordPress theme, okay, so dahil itong website na to, i-install lang po siya ng theme na pang e-commerce. Okay, na parang Shopify. Okay, kung nag-online selling ka, kung gusto mong bilhin yung theme na gagamitin ko sa video na to, i-click mo lang yung link sa ibaba ng video na to. Okay, or pwede mo akong i-message dahil pwede ko itong install sa iyong website. Okay, sa mababang halaga. Okay, so just for installation fee. Then, i-click lang natin itong appearance para i-install ko yung theme. So, click lang natin itong theme. And then, i-click lang natin itong add new sa itaas. So, click lang natin ulit itong upload theme. Okay? Then, choose file. So, hanapin mo lang kung saan nakasave sa iyong computer yung theme na gagamitin mo para sa WordPress website na ito. Ayan. So, makikita mo dito, meron siyang nakasip file. Okay, so makikita mo meron namang nakalagay na theme. Okay, so dahil yung gagamitin ko itong Electrostore theme. So, isa-select lang natin itong theme na to. Then, click open. Then, i-click lang natin itong install. So, antayin mo lang siya in few minutes. Wait, na install yung theme natin. So, depende din yan dun sa internet connection po natin. Okay, so ngayon, installing theme. Sabi dito, theme
installed successfully. Then click lang natin tong activate. Ayan, so meron ditong register email. So yung active license, okay? Okay, so right now is nag-activate na yung ating team. Okay, so meron na tayong license. And ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa may tools, okay? So, bago yon, check muna natin. So, ito yung ating WordPress website kanina, okay? So, wala siyang kalaman-laman. So, ngayon, i-refresh natin to para makita nyo kung ano ba yung itsura ng theme na in-install natin. So, yan. So, ito na yung ating WordPress website. So, ngayon, wala pa rin siyang laman. So, i-install natin ngayon yung content nitong ating WordPress theme. So, pupunta lang tayo dito sa tools and then click lang natin yung import. Ayun, import pala, sorry, okay? So, import and then install lang natin itong WordPress. Then, i-run lang natin siya. Ayan, pagka na-run mo na siya, yung file mo is, meron siyang .xml, yung kanyang extension. So, i-choose natin yung file. Ayan, so ito siya yung electstore.wordpress.xml. So select lang natin yun. Then upload file and import. Oh, nagkaroon tayo ng problem. So kailangan muna daw install itong mga plugin na to. So click apply. Ayan, so ngayon check natin uli yung website. Ayan, so wala pa siyang laman. Okay, so ulitin lang natin. So dito tayo sa may tools, then import, then run uli natin itong WordPress. So minsan dahil sa mahina yung ating internet. Okay, so meron siyang invalid. So yan, so minsan kung meron kayong problema dito, so kailangan mo lang i-download uli yung theme na nabili mo, okay? Or ayan, so check natin dito sa theme activation. Ayan, so activate na siya. So after that, kapag na-install mo na yung WordPress theme mo, gagawin mo lang is i-customize mo lang yung WordPress theme mo, okay? So kukontakin ko lang yung support desk, yung help desk. Ayan, so magsasubmit lang tayo ng report doon sa pinagbilhan ng WordPress theme, okay? So, ganun lang po siya kadali. Okay, but yung basics, so ganun po siya. Pagka-install mo yung WordPress, so pwede kang mag-upload ng theme mo. Okay, so maraming din namang mga available themes na pwede mong magamit sa yung cPanel WordPress. Okay, or kung gusto mo naman is, pwede kang mag-avail ng mga ibang WordPress theme online. Okay, so I hope na nakatulong itong maiksing video tutorial kung paano ba mag-install ng WordPress website. Kung meron kayong question, just leave a comment below. Or kung gusto mo itong mga ganitong klaseng tutorial, okay, don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong mga video tutorial about online marketing. Thank you for watching and see you on my next video.